Kanina, may napanood akong dalawang interviews. Ang una, yung interview kay dating Concom, Concom Commissioner. Ibig sabihin, kasama siya sa mga sumulat ng konstitusyon. Constitutional Commission ng 1986, si Commissioner Rene Sarmiento. Magaling na ano yan eh. Magaling na ano yan na constitutionalist, political law expert yan. Napanood ko yung interview sa kanya kanina. Tinanong siya, pwede bang i-freeze ang assets ni Sara Duterte? Kaya ano ito mga kabunyog, maganda yung paliwanag niya kanina. Ang isa pang in-interview kanina ay si Congresswoman Beatrix Luestro. Tinanong naman si Congresswoman Beatrix Luestro, pwede bang magtestigo sa Senado, sa Senate trial, si dating overall Deputy Ombudsman Carandang? Kasi marami siyang nalalaman tungkol sa mga assets ng mga Dutertes eh. Kaya nga siya, di ba, pinag-initan ni Digong kasi marami siyang nalalaman. Nag-imbestiga na siya dyan, tungkol dyan noon. Nung nagsampa ng kaso si Trillanes, siya ang nag-imbestiga niya noon. Kaya pinag-initan siya ni Duterte. Ngayon, pwede ba siyang magtestigo sa Senado, sa Senate trial? Yun. Ito yung dalawang kanina, interview na pinanood ko. Doon muna tayo mga kabunyog sa tungkol doon sa pag-freeze ng assets. Doon sa pag-freeze ng assets, napakaganda nung paliwanag ni Commissioner Rene Sarmiento. Sabi ni Commissioner Rene Sarmiento, pwede. Pagdating sa Senado, pwedeng hilingin ng prosecution na i-freeze ang assets ni Sara Duterte. Kaya mga kabunyog, mga kabayan, medyo mabigat ito Kung ipapa-freeze ang assets ni Sara Duterte, ay paano na yan? Ang dami nilang assets, ang dami nilang yaman. Matutulad yan kay Saldico, naka-freeze ang mga assets. Mayaman ka nga, marami kang pera, hindi mo naman magamit kasi naka-freeze. Bakit pwedeng i-freeze ng impeachment court? Syempre, kung lumalabas doon na nakaw na yaman yung mga yan, ill-gotten wealth yan, unexplained wealth na galing sa mga nakaw na yaman, syempre may kapangyarihan ng gobyerno na i-freeze yan. Kasi baka pagdating ng panahon, wala na yan. So, pag nag-appear sa trial, may matibay talagang ebidensya na ill-gotten yung mga wealth na yan, na mga unexplained wealth na yan ay ill-gotten. Magmo-motion na i-preserve na yan, wag nang galawin yan. Kasi pwedeng pagkatapos ng impeachment ay sasampahan ng mga kasong kriminal. Actually, may mga nakapending ng mga kasong kriminal eh. Pero hindi pa naka-freeze ang mga assets ni Sara. Pero kung sa impeachment ay mayroong mag-motion, ang prosecution ay mag-motion na i-freeze ang mga assets ni Sara, ayon kay Commissioner ni Sarmiento, pwede. Pwede yan. May power daw ng ganyan ang impeachment court. Ngayon ko lang narinig kanina yan. So kapag ginawa dyan mga kabunyog, mga kababayan, pagka ganyan, matindi. Ibig sabihin yung mga assets nila, hindi na nila mapapakinabangan, hindi na magagamit, mapi-freeze na. Siguro mag-iisip-isip nito si Manscarpio. Mag-iisip-isip nito si Manscarpio. Siguro kukumbinsihin nito si Sara Duterte na kaya mag-resign ka na lang, masyado na tayong nagugulo ng impeachment na to. Masyado na tayong nagugulo, nagmamatigas pa tayo. Ano kaya kung na natin yan? Anyway, yan mga kabunyog, ibig sabihin nito, magiging matindi ito. Matindi ang tama nito sa kila Sara Duterte kapag freeze ang assets niya. Identified pa naman ang mga assets nila ni Sara Duterte. May listahan na ang prosecution ng mga properties nila. Mga corporations na affiliated sa kanila, mga deposito sa bangko, ano na yan.
At kapag sa impeachment trial ay lumalabas na matibay ang ebidensya na ill-gotten nga, yung mga unexplained wealth na yon ay ill-gotten, ay pwede talagang motion ng pag-freeze ng mga assets. Ayon mismo yan. Hindi ko opinion yan, ha. Opinion yan ni Commissioner Rene Sarmiento. Ay magaling yun si Commissioner Rene Sarmiento. Maganda yung paliwanag niya. Kaya ang problema dito, mukhang siguro makakarating na rin ito kila Attorney Manscarpio. Abogado naman siya. Siguro pag-uusapan nila ni Sara yan. Talaga bang ilalaban natin to? Talaga bang ang mga implications na ay mapi-freeze ang mga assets? Ito pa nga, ay di ba nung isang araw naglabas na ng order ang BIR? Ito. Yung BIR nung isang araw ay naglabas ng order na magsagawa na ng audit, magsagawa na ng audit, i-audit na ng BIR, tax audit. Inorderan na ng commissioner ng BIR na magsagawa ng tax audit kila Manscarpio at saka kila Sara Duterte. O anong ibig sabihin nun? Kapag sinailalim ka sa tax audit, pag may nakitang marami kang mga hindi bayad na mga hindi mo nabayaran ang tamang buwis mo, pagbabayarin sa niyan. Mabuti sana kung maliit lang ang properties nila, ay billions nga eh. Kaya ang lumalabas dito mga kabunyog, mga kababayan, tambak ang problema ni Sara at ni Manscarpio. Tambak ang problema. Yung tungkol sa tax audit, na yon? Linabas na yan ng BIR. Naglabas na ng order ang commissioner ng BIR na i-tax audit na si Manscarpio at si Sara Duterte. Yun, napanood natin yan. Ngayon naman, yung interview kay Commissioner ni Sarmiento, pinaliwanag niya, pwede pala na i-freeze ang mga assets ni Sara habang ongoing ang hearing or trial sa Senado. Ano yan ay kung ganyan, kaliwat kanan ang problema ngayon. Kaliwat kanan ang magiging problema ng kampo ni Sara. Siguro pag-uusapan ito ng mag-asawa. Mag-uusap yan si Manscarpio. Kasi pati ang mga properties ni Manscarpio, conjugal properties yan. Di ba? Yan yung iniwasan na noon ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nang inimpeach si Merceditas Gutierrez at magsisimula na yung trial sa Senado, ayaw niya na. Nag-resign na lang siya. Ganon din si Chairman Andy Bautista ng COMELEC. Nung una, mayabang pa si Andy Bautista eh. Pero nung lumabas na yung mga ebidensya at posibleng ma-freeze nga yung mga assets niya at mas marami pang mga problema ang lalabas, ang ginawa ni Andy Bautista, nag-resign na lang sa pagka-chairman ng COMELEC. Tumakas na siya, pumunta na ng ibang bansa. Yan din yung mangyayari dito kay Sara Duterte. Itong mga itong mga nangyayaring ito, ipi-freeze yung assets, hahabulin ka sa mga hindi mo nababayarang buwis, sakit ng ulo nilang mag-asawa eh. Sakit ng ulo yan ng mag-asawa kasi conjugal properties nila yan. Siguro kahit si Manscarpio naiisip yan. Grabe, nadamay ang aking mga properties. Yan. Ang reklamo na lang nila, hindi daw dapat nadadamay yung kay Manscarpio. Paano hindi mo madadamay? Mag-asawa kayo eh. Conjugal properties yan, di ba? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.